Wow! Napakabuti ng Panginoon. Meron tayong bagong church. Meron tayong lugar. Bahay sambahan. Bahay panalangin. Bahay upang Panginoon ay ating papurihan. Amen. 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 Mahal po ba natin si Lord? Amen. Yung iba hindi naka-amen. Mahal po ba natin si Lord? Amen. Amen. Tayo po ba'y mahal ni Lord? Amen. Naramdaman po ba natin yon? Amen. Patuloy po ba nating nararamdaman? Amen. Mahal talaga tayo ni Lord. Amen. Unang-unang binigay sa atin ni Lord yung buhay na walang makakabili, walang makakapagdugtong, walang makakapagbawas, si Lord lang. Amen. Yun ang unang pagmamahal binigay sa atin ni Lord. Kasunod na lang yung mga pagpapala. Kasunod na lang yung mga blessings at pag-iingat at tugon sa ating mga dalangin. Pero meron ding paraan para maipakita natin kay Lord na mahal natin siya. Amen. Sino makapagbibigay ng isa? Ayun, yung anak ni Nesmi daw. Sino mo ba makakapagbigay ng isa? Meron tayong paraan. Kasi alam naman natin lahat, mahal tayo ni Lord. Amen. Si Lord, sinasabi natin, mahal din natin. Amen. Meron pong paraan para makita natin, mapakita natin, mahal natin si Lord. Ito po hindi pa kasama sa preaching. Hindi pa po kasama sa mensahe. Intro. Wala pa sa intro. Kasi po ganito yan. Pag naaalala ko si David, naaalala ko si Solomon, pinakita nilang mahal nila ang Panginoon. Amen. Amen. Tapos, dumating sa akin yung mensahe na alala ko, nabasa ko dati na nausap si Lord. Ang sabi niya, doon sa nabasa ko, kayong lahat ay nakatira sa mga bahay na nabububungan, nakikisamihan. Ngunit ang aking iglesia ay nananatiling nakatiwangwang. Naalala ko po yun. Tapos naalala ko si David at si Solomon. Pagkatapos ko maalala si David at si Solomon, naaalala ko yung bansa ng ating Panginoon, yung bansang Israel. Alam niyo po ba nangyari nung panahon na yun? Sabi ni David, mahal niya ang Panginoon. Ipagpapatayo kita ng iglesia. Ngunit yung preparasyon, hindi kasya sa buong buhay ni David. Kaya ang nagtuloy, si Solomon. Tayo, kasya yung ating buhay sa pag-prepare at paghahanda ng church. Kasya. Kaya, nung binabasa ko yung pinatayong iglesia ni David para sa Panginoon na si Solomon ang nagtuloy, ginto lahat. Napakaraming ginto at balot ng ginto. Bakit nagkaganon? Nagkaisa ang bansang Israel, ang bayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, nagkaisa upang ipakitang mahal nila ang Panginoon, upang ipagtayo siya ng iglesia, ng bahay sambahan, ng bahay panalanginan. Nagpatayo sila sama-sama para sa Panginoon. Pagkatapos kung maaalala yung lahat ng yun, tumingin ako sa kaliwa. Wow. Tumingin ako sa kanan. Pader ng kapitbahay. Tumingin ako sa likod. Walang palitada. Tumingin ako sa lahat ng dingding. Walang pintura. Kisame. Walang kisame. Gilid. Kulang ang yero. Pinapasok ng tubig pag umuulan. Yun ang sinabi ng Panginoon, ang aking tahanan na nanatiling nakatiwangwang.
Ano ang ginawa ng bansang Israel para mapagtayo ang Panginoon na iglesia? Nagkaisa sila. Hindi ikapu ang kanilang binigay, kanilang mga ginto. Pero naalala ko naman yung sinabi ni Pastor. Meron ako na ng church, sabi ni Pastor. Alam niyo ba yung mga ka-iglesia na yung mga member, pinipilit nilang magbigay. Napakagaling magsalita ng pastor sa harapan, napipilit na magbigay ng cellphone yung mga kapatiran, napipilit na maglabas ng wallet, maglabas ng pera, napakagaling nila. Yung po ay napakagaling talaga nilang mangusap. Yung po ay kanilang pinag-aralan para mapalabas ang inyong mga wallet. Yun po ang kanilang talento. At yun po ay hindi para sa Diyos. Yun po ay hindi para sa iglesia. Yun po ay para sa kanila. Pero dito po, unang-unang gagawin natin, isipin natin, mahal ba natin si Lord? Amen. Tapos tanongin natin sa sarili natin, mahal ba tayo ni Lord? Amen. Karapat-dapat lang po ba na pagpatayo natin siya ng iglesia? Karapat-dapat lang po ba na ipagpatayo natin siya ng bahay-sambahan? Kasi yung kanta natin, kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ganun po yung kanta natin. Okay lang naman talaga yun. Amen? Pero, doon sa iglesia na pinagpatayo ni Solomon at ni David, hindi nga yun aircon, pero napakaluwag nun, malamig, kasi puro ginto ang paligid. Amen? Ang akin lang pong mensahe, hindi pa po ito yung mensahe, yun lang po aking observation. Amen? Ano binigay ni Lord sa atin? Buhay. Anong ginagawa ni Lord sa atin? Patuloy na minamahal at pinagpapala. Amen? Paano naman natin makapakita na mahal din natin siya? Itaguyod natin at itayo ang kanyang iglesia. Amen. Amen? Dalawa lang ang nag-amen, pastor pa. Unang-una, sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Ito po ay tithes pa lang, ha? Tithes pa lang. Pag hindi ko kayo pagpalain, buksan ko bintana ng langit at ibusan niyo masaganang pagpapala, wala kayong pagsisidlan, sabi ng Panginoon. Ako po nagtrabaho sa congressman. Nagsalita at nangako sa akin. Merong mga salita na napapako. Pero ang Panginoon, pag nagsalita, walang mintis, garantisado, walang mapapako. Amen! Minsan yung magulang natin, merong pangako. Nauunawaan natin. Minsan hindi natutuloy. Nauunawaan natin. Pero ang Panginoon, pag nagsalita, sigurado. Amen! Ngayon may sinabi Panginoon, bigyan nyo lang sa akin ang inyong ikapu. Pag hindi ko kayo pagpalain, wala kayong pagsisidlan. Kulang ang mga kwarto ng inyong tahanan. Parang wala tayong tiwala. Kasi po, kung lahat ng ating ikapu, binibigay natin, sigurado, every month, may dingding, may kisame, may bubong, may pintura, may second floor, may third floor. Sino po ba ang magtatrabaho para sa iglesia? Ang tao na pinagpapala ng Diyos. Ang taong nagtatrabaho, may buwis para sa gobyerno. May kalsada kayo. Pero humihingi, yun ay mandatory, sabi ng Panginoon. Kaya yung ating mga sinusweldo, 90% ang atin, gastusin nyo lahat. Inyo yun. 10% ginastos nyo, sabi ng Panginoon, bakit ninyo ako dinadaya? Ha? Paano ka namin dinaya, Lord? Ibigay nyo sa akin ang inyong mga ikapu. Doon natin dinadaya. Pag ginastos natin lahat ng sweldo, nakuha natin yung para kay Lord. Hindi atin yun eh. Amen? Ito naman po sinasabi ko para po sa ating bahay-sambahan.